Hello guys! Meron na naman po akong bagong recipe at tsak magugustuhan to kahit ng mga kids. Kaya tara, ano pang hinihintay nyo? Manood na, subscribe at follow! Nagpainit na nga pala ako dyan guys ng mantika para makapagisa ako ng bawang saka sibuyas. Ginisa ko lang silang mabuti para naman lumabas yung kanilang aroma at saka yung natural na kanilang mga mga lasa. Tapos saka ko na lang din nilagay yung carrots at ginisa ko lang din yung mabuti. So guys, yung carrots naman optional lang yan. Depende rin kung gusto nyo siyang lagyan ng carrots. Ako nilagyan ko siya ng carrots. Tapos nilagay ko na rin po yung hinimay kong isda. Guys, yung hinimay kong isda, optional din to. Kung may available kayong karne, pwede din namang gamitin yung pangsahog. So kami, may natira kaming isda doon sa nakaraan naming ginataan. At kaya yung isda ang ginamit ko dahil may lasa na rin yan. Tapos yan guys, nilagay ko na rin po yung ating puso ng saging. Kung mapapansin nyo, para siyang piniga. Opo, piniga ko po yan dahil hinugasan ko yan sa asin at tubig para mawala yung dagta, para hindi po pumait yung puso ng saging pag niluto. Then, saka ko na lang po siya nilagyan ng pampalasa tulad ng asin at paminta. Tapos lagyan din natin siya guys ng tubig kaunti lang para po maluto yung ating puso ng saging at saka yung mga carrots. Hayaan na lang natin siyang sumulak, takpan natin hanggang sa maiga para mas malutong mabuti yung ating puso ng saging. Hintayin lang nating maluto hanggang sa maiga ang sabaw at pwede na natin itong hanguin. Guys, minsan kailangan din nating mag-imbento ng ulam, yung talagang kakainin ng mga bata. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap pakainin ng mga bata, lalo na ng gulay. At syempre, dahil mahirap ang buhay ngayon, dapat madiskarte tayo sa pagluluto. Dapat dun tayo sa tipid pero masarap. At ito nga palang recipe na to guys ay imbento ko lang. Kaya kung may suggestion kayo, just comment down below. And don't forget to subscribe. Thank you! And then guys, ito na yung ating ginisang puso ng saging. Ngayong malamig na, pwede na po nating ilagay yung itlog na sinet aside natin kanina. Kung gusto niyo dagdagan ng panlasa pa, para po mas malasa, okay lang. Pero sa akin, hindi ko na po siya dinagdagan. So, minix ko lang siya dyan guys ng maayos. Dahil lalagay ko na siya sa lumpia wrapper at akin nang ipiprito. And then guys, ito na, finally nakagawa na po ako, tapos na. So, konti lang po yung nagawa ko. Mga 20 pesos na lumpia wrapper lang. At pag po nagprito tayo guys, i-golden brown lang po natin yung both side dahil luto na naman po yung loob ng ating lumpia. At finally guys, eto na po siya, luto na. At yan na po yung aking plating. Pasensya na kayo sa plating ko guys. Eme-eme lang yan. Kaya guys, tara, let's eat!